Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating video lesson. At ngayong oras pong ito, meron po tayong bagong lesson ngayon sa MAPI 3. Ginawa ko po itong video lesson na ito para matulungan po kayo ng mga parent na mas napadali po ang pagtuturo po niyo sa inyong mga anak. At syempre, ang inyong mga anak, ang ating estudyante, para mas maintindihan nila, mas matutunan po nila, mas madali po nilang matutunan ang mga lesson po natin sa MAPI 3. At sa oras pong ito, tuturo ko po sa inyo ang aralin natin sa Health 3. Sana po subaybayan po natin lahat. Sana sa panonood po ninyo ng video lesson na ito, kasama po ninyo ang inyong mga anak, dala po ninyo ang inyong mga modules, notebooks and lapis para habang tayo ay nag-video lesson, maaari na rin kayong magsagot sa inyong mga kwaderno. At sa oras na ito, bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin ang weekly home learning plan. Nakalagay dito, aralin 1, karaniwang sakit ng mga bata. Meron ditong dalawang gawain at performance task na gagawin sa Health 3. Okay, so magsimula na tayo. Para sa aralin 1 na Health 3, ang pamagat ng lesson natin ay karaniwang sakit ng mga bata. Natutuhan mo sa unang aralin o unang markahan kung paano magkakaroon ng malusog na pamumuhay o healthy lifestyle. Natutuhan mo rin kung paano pagtibayin at isabuhay ang isang malusog na pamumuhay. Sa araling ito, inaasahang matutukoy mo ang mga karaniwang sakit ng mga batang tulad mo. Pagmasdan ang larawan. Tingnan niyo ang larawan, mga bata. Ano kaya ang nangyari sa batang ito? Nakaranas ka na rin ba ng karaniwang sakit tulad ng lagnat, ubo, at sipon? Ano ang naging pakiramdam mo? Yan. Isa sa pakiramdam natin kapag tayo ay mayroong sakit o nararamdaman, kahit masarap ang pagkain, hindi natin nai-enjoy, hindi natin nalalasahan yung ating pagkain. So isa yun sa nararamdaman o nararanasan ng isang taong mayroong karamdaman o may sakit. Ang kalusugan ay kayamanan. Kaya kailangan nating lubos na mag-ingat upang maiwasan natin ang mga sakit, lalo na sa kasalukuyang panahon. Di ba meron tayong laganap na sakit ngayon, ang COVID-19. Kailangan na mag-ingat tayo, lagi tayong sumunod sa mga protocols, healthy protocols, na laging gumamit ng face mask, face shield. Siyempre, kinakailangan meron tayo dalang alcohol sa bawat pag-alis natin ng bahay, sa bawat mga bagay na hahawakan natin. Pagkatapos natin nahawakan ng mga bagay na yun, kinakailangan tayong mag-alcohol. At siyempre, social distancing. Dahil ang sakit na meron tayo ngayon sa panahon natin ngayon ay hindi natin nakikita at mabilis na kumakalat. Kaya kailangan natin ang talagang pag-iingat. Ang pagpapanatili ng malusog na katawan ay pag-iwas sa mga posibleng pangkaraniwang sakit. Nagiging kayamanan lamang ang kalusugan kung ito ay ating pagtatrabahuhan at pagsisikapang magawa. Handa ka na bang maging malusog? Kayo mga bata, handa na ba kayo? Ngayon, ating alamin ang mga sakit na karaniwang nararanasan ng mga batang katulad mo.
Una, sipon o colds. Ang sipon ay kadalasang nagiging sakit ng isang bata o ng kahit sino man. Maaari ring sanhi ang sipon ng impeksyon ng bakterya sa loob ng ilong. Kapag bakterya ang sanhi ng iyong sakit, asahan na ang iyong sipon ay makapal at kulay berde o dilaw. Ayan. So, ang sipon ay sanhi ng infection ng bakterya sa loob ng ating mga ilong, kaya nagkakaroon tayo ng sipon. Okay, pangalawa, ubo o cough. Ang ubo ay isang reaksyon ng katawan upang alisin ang sipon, plema, at iba pang bagay na nakakairita sa baga at mga daanan ng hangin. Okay, kapag tayo naman ay may ubo, may sipon, may plema, o iba pang mga bagay na nakakairita sa baga natin, tayo ay umuubo. So, yun ay reaksyon ng katawan natin. Pangatlo, bulutong o chickenpox. Ang chickenpox o mas kilala sa tawag na bulutong ay isang sakit na nanggagaling sa infeksyong dulot ng virus na Varicella zoster. Ito ay may sintomas gaya ng pangangati, lagnat, at pamamantal o rashes sa balat. Bagamat isa itong laganap na sakit sa mga kabataan, epektibo ang paggamit ng bakuna o chickenpox vaccine sa pag-iwas dito. Okay, so dito sa pangatlo, bulutong, merong vaccine nito para makaiwas tayo o magamot natin ang bulutong o chickenpox. Sunod naman ay Becky o mumps. Ang mga nasa edad na 5 hanggang 14 na taon ang madalas na dinadapuan nito. Ang pamamaga ng pisngit na dulot ng virus ang madalas na sintomas ng pagkakaroon nito. So, ang dahilan ng pagkakaroon ng Becky o ng mumps ay ang pamamaga ng pisngi dahil sa virus. Okay. Merong mga kasabihan na kapag nagpa-lobo daw tayo ng balloons, nagpa-hangin tayo gamit ang ating mga bibig, nagkakaroon daw tayo ng mumps or ng Becky. Pero hindi yun totoo, dahil ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo nito ay dahil sa pamamaga ng pisngi dahil sa virus. Okay, sunod naman, pagkabulok ng ngipin o tooth decay. Ang pagkasira o pagkabulok ng ngipin ay sanhi ng pagsakit ng ngipin na nagiging dahilan ng panghihina ng isang bata. Ang mga kinain na natira sa mga ngipin ay sumisira nito, kung kaya't dapat magsipilyo lagi pagkatapos kumain. Kayo ba? Meron ba kayong nabubulok ng ngipin? Kinakailangan, ilang beses pa tayo dapat magsipilyo or mag-toothbrush sa isang araw? Sige nga, ilan? 1? 2? 3? O wala? Kinakailangan at least 2, kahit umaga at hapon o gabi bago matulog. So, lagi tayong mag-toothbrush o lagi magsipilyo para yung mga natirang pagkain sa ating mga ngipin ay matanggal at malinis, para hindi masira ang ating mga ngipin at para hindi tayo magkaroon ng pagkabulok ng ngipin or tooth decay. Ayun naman, ayon sa weekly home learning plan ninyo, gagawin ninyo at sasagutan ninyo ang gawain sa pagkatuto bilang 1. Ngayon, sagutan ninyo ang gawain 1 sa inyong kwaderno.
Ang sabi sa panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa impormasyon na nabasa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang tanong sa number 1, ano-ano ang mga sakit ang inilalarawan sa aralin? Sagutan na yan sa iyong kwaderno. Pangalawa, nakaranas ka na ba ng ganitong mga sakit? Kung oo, bakit? Kung hindi pa, bakit rin? Pangatlo, ano-ano ang mga sakit na naranasan mo? Isulat mo ang mga sakit na naranasan mo sa number 3. Ang 4, ano ang mga dapat gawin para makiiwas sa mga sakit? Ano dapat ang gawin ninyo o ano ang dapat gawin para makiiwas sa sakit? Pang-5, bakit kailangang ingatan ang kalusugan? Bakit kailangan na ingatan natin ang ating kalusugan? Ano ang dahilan? Kung tapos ka na, napakahusay. Ngayon naman, tingnan natin ang aralin o gawain sa pagkatuto bilang word. Tukuyin ang sakit na pangkaraniwang nararanasan ng bata sa hanay A sa paglalarawan nito sa hanay B. Isulat ang sagot isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Okay, dito sa hanay A, nandito ang iba't ibang uri ng sakit, pangkaraniwang sakit, at dito naman sa hanay B, nandito naman ang mga paglalarawan ng mga sakit. Ang gagawin ninyo, sulat ninyo sapat lang kung ano yung mga paglalarawan, yung letra na lamang. Naunawaan ba? Husay. Sagutan na ninyo yan. Okay? Ngayon naman, ang sunod ninyong gagawin ay sagutan ang gawin ang performance task number 1 sa Health 3. Tingnan natin ang performance task sa Health 3. Okay, ito yun. Gawain pagganap sa edukasyong pangkalusugan 3 number 1. Okay, nandito ang pamamaraan hanggang mabuti upang magawa ang inyong gawain. Isagawa ang mga sumusunod. Sumulat ng maikling talata o salaysay tungkol sa iyong naranasan na karaniwang sakit. Lagyan ito ng pamagat at gawing gabay ang mga tanong sa baba at kriteriya sa sumunod na mga pahina. Kaya ang gagawin ninyo, gagawa kayo ng salaysay o ng talata tungkol sa naranasan ninyong sakit at gagawin niyo ito ng inyong sariling pamagat. At sa paggawa ninyo ng inyong mga salaysay o talata, ito yung mga dapat ninyong tandaan. Number 1, kailan ka huling nagkasakit? Number 2, ano ang naging pakiramdam mo? Number 3, ano ang ginawa mo upang gumaling? At number 4, ano ang natutunan mo sa karanasan mo? Gagawin nyo yan sa isang papel o kaya sa isang bond paper. At bago nyo yan gawin, ito yung mga panuntunan sa pagbibigay ng puntos. Sa criteria natin, number 1, nakasusulat ng pangungusap o talata tungkol sa isang karanasan sa karaniwang sakit. Kapag napakaganda at maayos ang pagkagawa ng talata, ang magiging puntos mo ay 4 hanggang 5 puntos. At kapag may konting ebidensya, 2 hanggang 3 puntos. At kapag walang ebidensya, 0 or 1 puntos. At para sa pangalawang criteria, nagawa ang gawain ng malinis at maayos. Magiging 4 hanggang 5 ang puntos mo kapag kitang-kita ang ebidensya. 2 hanggang 3 puntos naman kapag may konting ebidensya.
At 0 hanggang 1 puntos naman kapag walang ebidensya. So, ang magiging kabuuang puntos mo ay 10 kung makukuha mo ang lahat ng ito. Magpatuloy tayo. Nakalagay dito sa Aralin 2, salik na nakakaapekto sa sakit. At dito sa weekly home learning plan, mayroong 2 gawain na dapat ninyong gawin. Ang gawain sa pagkatuto bilang 3 at gawain sa pagkatuto bilang 4 sa pahina 16. At bago tayo magsagot, atin munang pag-aralan ang Aralin 2 na may pamagat na salik na nakakaapekto sa sakit. Sa nakaraang aralin ay natukoy mo ang mga karaniwang sakit na maaaring maranasan ng mga batang tulad mo. Sa aralin ito ay inaasahang matatalakay mo ang mga salik o factors ng pagkakasakit at mga halimbawa ng mga sakit na namamana, dulot ng kapaligiran o pamumuhay. Pag-aralan ang mga larawan. Paano ang mga ito naging salik ng pagkakasakit? Tingnan ang unang larawan. Ano ba ang naging dahilan ng pagkakasakit? Mahusay. Tingnan natin ang pangalawang larawan. Siya ay nagpupunas ng kanyang sipon. Sa tingin mo, ano ang dahilan ng pagkakasakit? At pangatlo, nasa squatter ng lugar. Dikit-dikit na mga bahay, magkakatabing mga bahay. Ano kaya ang dahilan ng pagkakasakit nila? Mahusay. Ngayon naman, pagpatuloy tayo. Ang masayang pamilya ay kadalasang magkakasama sa paglalaro, pag-iihersisyo, panonood ng sine, at sa hapagkainan. Tiyak na nakatutuwa kapag tayo ay may mga kasalamuha sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa dahilan ding ito, madalas nagkakahawaan ng sakit ang mag-anak. May mga sakit na nakukuha ng dahil sa genes ng mga magulang. Kaya may mga pamilya na mas madaling kapitan ng mga sakit tulad ng kanser, diabetes, at heart disease. Ating talakayin ang ilan sa mga ito. Ang una, heart disease. Kapag sinabing heart disease, ito ay iba't ibang sakit sa puso at kabilang dito ang rheumatic heart disease at heart attack. Tumungo agad sa pagamutan kung mayroon ito sapagkat sensitibong bahagi ng katawan ang puso. Okay. So, ang unang sakit ay heart disease. So, ito ay sakit sa puso na kinakailangan agad-agad na matingnan at agaran na malunasan. Bakit? Dahil ito ay mapanganib, maaari itong maging dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Pangalawa ay cancer. Mapapagaling ang ilang cancer kung maaga itong ma-diagnose at maagapan. Upang malaman kung mayroon kang cancer, ugaliin palaging magpa-check up sa doktor, lalo na kung may kakaibang nararamdaman. Maraming iba't ibang uri ng cancer. Merong breast cancer at ibang mga cancer na tumutubo sa iba't ibang parte ng ating mga katawan. At kaya kinakailangan para malunasan ang katulad nitong sakit, kinakailangan natin laging magpa-check up sa doktor para malunasan agad kung sakaling meron tayo nito. At pangatlo ay diabetes. Gaya ng naunang dalawang sakit na talakay, delikado ang diabetes. Bakit delikado? Dahil maaari nitong maapektuhan ang iba't ibang parte ng katawan kung hindi maagapan.
sanhi nito ay ang kawalan ng kakayahan ng katawan na gamitin ng mabuti ang nakaing asukal or glucose. So, ang diabetes, ito ay yung sobrang asukal sa ating katawan na kung saan maaari tayong maputulan ng paa kapag tayo ay may diabetes. Kaya kinakailangan na para maiwasan ito, kinakailangan natin na magkaroon ng malusog na pangangatawan. Meron tayong dapat na healthy lifestyle. Dapat tayo ay kumakain ng masustansyang pagkain. Kinakailangan na nag-ehersisyo tayo. Kinakailangan malinis tayo sa ating katawan upang maiwasan natin ang iba't ibang uri ng sakit na ito. Pang-apat, hypertension. Kadalasan, ang hypertension ay nararamdaman o nararanasan na ng mga nagkakaedad na. Pero sa inyong mga bata, wala pa akong nalaman o nabalitaan na nagkaroon ng hypertension. Ang hypertension ay namamana. Kapag sinabi natin hypertension, ito ay high blood. Lagi bang na high blood sa'yo si mami mo, si daddy mo, si lolo at si lola? O dapat iwasan mo yun. Bakit? Kasi mapanganib yan. Ang hypertension o high blood ay namamana. Isa sa mga sanhi ng heart disease. Kapag may heart disease ang isang tao, ay meron na rin siyang high blood. Kaya, mahalagang magkaroon ng healthy diet at ugaliing mag-ehersisyo ng tama. Kaya mga bata, lagi ninyong tawagin ang inyong mga magulang mag-exercise, mag-ehersisyo para maiwasan ang heart disease. Dapat merong healthy lifestyle. Upang makaiwas sa malubhang karamdaman, huwag kalilimutang magpa-check up taon-taon. Mahalagang magligtas ang buong pamilya sa mga sakit. Magpatuloy tayo. Mga sakit na dulot ng kapaligiran. Ang mga sakit tulad ng cholera, red tide poisoning, typhoid fever, hepatitis A, acute respiratory infections at leptospirosis ay madalas nakukuha sa ating kapaligiran. Ang maruming tubig at pagkain na dala ng tag-ulan ang mga sanhi ng mga ganitong uri ng sakit. Ang mga itlog ng lamok ay maaaring dumikit sa gilid ng mga lalagyan, kaya ugaliin nating linisin at kuskusin ang gilid ng mga ipunan ng tubig linggo-linggo. Kasi sa maduduming na container o lalagyan ng tubig, nabubuhay ang lamok. Kaya kinakailangan na lagi tayong maglinis ng ating mga kapaligiran. Linisin ang mga alulod upang umagos ang mga naipong tubig ulan. Ang mga lumang gulong na pandagan ng mga bubong ay dapat biyakin o butasan upang hindi ito mapuno ng tubig ulan. Ipagbili o ipamigay ang mga nagkalat na lata, bote at iba pa. Maaari dito mangitlog ang mga lamok kapag napuno ang mga ito ng tubig. Kaya kinakailangan na tingnan natin ang ating mga paligid kung ito ba ay malinis o baka meron nang naninirahan ng mga lamok sa mga naipong tubig sa lata o kaya bote o kaya sa gulong. Kaya tingnan natin ang ating mga paligid kung ito ay malinis para sa atin, para tayo ay makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit na ito. Mga sakit na sanhi ng pamumuhay. Ang una, pagkabulok ng ngipin. Ito ay nakukuha kung mahilig kang kumain ng matatamis pero hindi nagsisipilyo. Tandaan ha, minsan okay lang na kumain ng matatamis na pagkain, candy, chocolates o ano pa man, pero lagi natin yung tatandaan na dapat laging nagsisipilyo para maiwasan na bulok ang ating mga ngipin. Pangalawa, tuberculosis. Ito ay sanhi ng bakterya na sumasama sa hangin
mula sa laway ng taong may tuberculosis. Maaari itong kumalat sa pamamagitan ng pag-ubo, pagsalita o pagtawa. Tuberculosis or TB. Okay, ito ay sakit na maaari natin makuha kapag umubo yung may sakit ng TB o tuberculosis. Maaari tayong mahawaan. Pangatlo ay obesity. Kung sinabi natin obesity, sobrahan ng bigat o sobra sa timbang. Ito ay sobrang pagtaba dahil sa pagkain ng higit pa sa kailangan ng katawan. Masama rin ang sobra, lagi nating tatandaan. Kaya pag kumain tayo, kinakailangan yung tama lang, yung sapat lang. Huwag yung sobra-sobra. Kasi pag tayo ay tumaba, tayo ay sumobra sa timbang, tayo ay hindi na rin healthy kasi hindi na tayo makakagalaw ng maayos. At pang-apat, paglabo ng mata. Ito ay sanhi ng labis na oras na paggamit ng computer o laptop. Kaya kayo mga bata, iwasan ang labis-labis. Pag sinabing labis, sobra, ibig sabihin, hindi naman sinasabi dito na huwag tayong gumamit ng cellphone, ng laptop, ng tablet. Ibig sabihin nito, yung tama lang, kinakailangan na meron lang limitasyon o meron lang oras para gamitin mo ang anumang mga gadgets na to dahil maaari itong maging sanhi ng paglabo ng ating mga mata. Naunawaan ba? Okay, dumako tayo sa inyong gawain. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, sa iyong kwaderno isulat ang NM kung ang sakit ay namamana. Ano ang isusulat kapag namamana? NM. Kapag UP naman, kung dahil sa uri ng pamumuhay. Kapag uri ng pamumuhay, ang isusulat ay UP, ang husay. At KP naman kung dahil sa kapaligiran. Anong isusulat kapag dahil sa kapaligiran? KP. Okay. Basahin ang mga tanong mula number 1 hanggang number 10 at isulat ang sagot sa iyong kwaderno. At para naman sa gawain 4, itala ang mga salita na nasa kahon na naaangkop ng kolom sa talahan na yan. Dito, sa loob ng kahon, pipiliin ninyo ang iba't ibang uri ng sakit at ilalagay ninyo ito sa talahan na yan o sa kolom. Kung ito ay namamana o nakukuha sa kapaligiran o uri ng pamumuhay. Naunawaan ng mga bata? Okay. Sana ang video na ito, ang video lesson na ito ay nakatulong sa inyo. Sana marami kayong natutunan sa lesson natin. Para sa susunod nating aralin, ay sana makagawa ulit tayo ng video para mas mapadali ang inyong pagkatuto. At huwag kaligtaan na mag-like sa ating video. I-like mo ang video na to at mag-comment ka. Kahit ano yung gusto mong i-comment. Pagpapasalamat o kaya naman i-comment mo yung natutunan mo sa video na to. At syempre, huwag mong kaligtaan na i-share. I-share mo ang video na to sa mga grade 3 na hindi pa nakapanood ng video na to.